Hello guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, ituturo ko naman kung paano mag-assemble ng system unit. Pero bago yan, ano-ano ba yung components ng system unit? System case or yung chassis na tinatawag natin. Power supply or PSU. Hard disk drive or HDD na tinatawag natin. Optical drive or yung tinatawag din nating CD drive or DVD drive. Random access memory or yung RAM na tinatawag natin. Central processing unit or mas kilala sa tawag na CPU. Motherboard. At yan yung mga components ng system unit na i-assemble natin. Paalala, bago tayo magsimulang mag-assemble, wag natin kakalimutan yung safety tips. Una, yung paggamit ng anti-static wrist strap. At kung hindi naman available yung anti-static wrist strap, ay pwede kang mag-discharge. Pwede mong hawakan yung system case ng 5 seconds para makapag-discharge. So, dito sa video na to, hindi available yung anti-static wrist strap. So, kaya minabuti ko na lang na ihawak yung mga kamay ko sa system case ng 5 seconds para makapag-discharge. At ayan, tara simulan natin mag-assemble ng system unit. So, yung unang ginawa ko dyan ay ayan, nakalatag na yung ating system case. At yan, sumunod naman ay ilagay na natin yung motherboard. So ayan, makikita nyo, ipaplat na natin yung motherboard. So ibibilin ko ng konti yung system case. So dun sa pagkakabit ng motherboard, makikita nyo yung pinaka mahirap na part lang dyan, yung sa may back panel. So dapat makikita nyo nakatapat dyan yung PS2 port, yung DBI, yung BGA, tsaka yung USB port. Ayan, makikita nyo unti-unti pinapasok ko, pati yung audio port. And isa pang tip, ang kailangan mo dyang makita is nakatapat na ba yung mga butas at masisilip mo ba yung pinakapapasukan ng screw para pagka hinikpitan natin yung motherboard. So ayan, inilalapat ko unti-unti. So palagi mong i-check yan. At ayan, okay na. Pasok na yung BGA tsaka yung DBI. So lumapat na siya, and pati yung 4 na screw. So natanaw ko na din dyan. Okay. So ngayon ang gagawin naman natin ay ilalagay na natin yung 4 na screw. So dito sa part na to ay ayan, pinipihit ko na yung unang screw para mahigpitan yung motherboard. Ito yung maganda sa ginawa ko dun sa unang video ko sa pag-disassemble ng system unit. Itinuro natin kung paano mag-sort ng mga screw. So ayan, makikita nyo napakadali na makuha yung mga screw. Ayan, isang screw na lang yung ikakabit natin at matatapos na tayo sa motherboard. At paalala, dun sa paghigpit naman ng screw ay hindi kailangan sobrang higpit at hindi din naman kailangan sobrang luwag. So ang kailangan lang dito ay pagkaramdam mo na mahigpit na yung screw ay okay na yun. At ayan, tapos na nga nating ilagay yung motherboard. Ngayon naman yung CPU or yung Central Processing Unit ang ikakabit natin. Dun sa pagkakabit naman ng CPU, pagka nalilito ka pa rin, ang gawin mo dyan ay itaob mo lang yung CPU. Makikita mo yung mga thread and makikita mo din yung mismong socket kung saan siya sasakto. So dito sa part kasi na yan ay sakto na yung pagkakalagay ko. So pati yung orientation ng CPU ay tama na. So kaya ayan, mapapansin nyo, pag baba ko dun sa CPU ay pasok agad siya, and ayan, inilock na natin. At ngayon naman yung CPU pan at yung heatsink ang ikakabit natin. So ang ikakabit natin dyan ay yung lock. Ayan, so makikita nyo ipinapasok ko. So ayan, pinapasok natin para kumapit. And dun sa kabila may ipepress ka dyan para mag-lock yung CPU pan. So itong sample kasi ng system unit natin ay medyo putol yung pinaka-lock niya. So kaya ang ginawa ko lang dyan ay
tinulak-tulak ko lang. Pero dun sa mga unit na gagamitin nyo ay medyo mahaba yan, ipe-press nyo lang siya para mailak. Then after nyan, yung pinaka power ng CPU pan ay ikakabit na rin natin. At ayan, okay na. So after nyan, ang ikakabit naman natin ngayon ay yung connection ng front panel switch. So ano ba yon, yung audio, yung USB, tsaka nga yung front panel switch para pagkabubuksan na natin yung system unit. So dito sa part na to, ayan, itinuturo ko, yung ikakabit muna natin dyan ay yung sa USB. At after nga nyan, yung sa audio naman, yung ikakabit natin. Ayan, so ikakabit na natin ngayon. Ang tip sa pagkakabit nyan ay meron kang makikita dyan na yung isa na walang butas. Ganon din sa pagkakabitan mo yung walang pin. So silipin mo muna bago mo siya ikabit para hindi ka mahirapan. So ayan, so makikita nyo sinilip ko kung tama ba yung orientation. At ayan, so naikabit na natin. At sunod naman na ikakabit natin yung front panel switch. So andito yung reset tsaka yung power button. So dun sa unang video ko sa pag-disassemble ng unit, ipinakita ko na in-electrical natin para hindi siya maghiwa-hiwalay. So pero ang nangyari ay nagkahiwa-hiwalay din siya. So ang gagawin na lang natin dyan ay ikakabit natin dahil kabisado naman natin yung pagkakasunod-sunod. At ayan, ikinakabit na nga natin yung sa may front panel switch. Kung hindi mo naman kabisado yung pagkakasunod-sunod niyan, makikita mo sa motherboard, meron siyang pattern kung ano yung mauuna. Kung mauuna ba yung power, yung reset, tsaka yung HDD, positive and negative. So makikita mo lang siya dyan mismo sa may pinakaibaba. Kalinya siya ng front panel switch and yung kinakabitan ko ngayon. At ayan, tapos na nga natin ikabit yung front panel switch. So okay na tayo sa motherboard, yung connection niya. So ngayon naman ang ikakabit natin ay yung hard disk drive or yung HDD. And so ayan, makikita nyo may tinuturo ako. So yun dapat yung matatanaw dun sa gawing labas kasi yun yung mga saksakan ng cable. And ayan yung dalawang screw ay tapat na. So pwede na natin higpitan ng screw. Dalawa lang yung screw na ilalagay natin dyan. Okay? So ayan yung una. And sunod na rin natin yung pangalawa. So ulitin ko, kailangan hindi baliktad yung pagkakabit nyo dun sa hard disk drive. Nakikita nyo kanina at ipinakita ko kung paano yung orientation or kung paano yung position ng hard disk. Kasi may isasaksak pa tayo na cable dun sa likod ng hard disk drive. At ayan, so nahigpitan na natin yung hard disk drive. Tapos na. So ang isusunod naman natin ngayon yung optical drive or yung tinatawag nating CD drive or DVD drive. So ayan, so ito na yung optical drive. So ilalagay natin. So paano natin siya ipapasok? So dito sa may pinakaharapan ng system case, dyan natin sisimulang ipasok yung optical drive. So ipapasok na natin ngayon. Ayan. And then, ang gagawin mo lang din dyan is itatapat mo lang siya dun sa may butas. Dalawa lang din yung screw na ilalagay natin dyan. Okay, so ayan, nakapwesto na. Kukunin natin yung dalawang screw at pipihitin na natin. At paalala, yung pagpihit natin sa screw, hindi kailangan sobrang higpit at hindi din naman kailangan sobrang luwag. So pagka alam mo na medyo may higpit na at hindi na siya magagalaw, ay okay na yon. At ayan, okay na. Nahigpitan na natin yung optical drive. At ngayon naman, ang isusunod natin ay yung power supply or yung PSU na tinatawag natin. So, ganito yung orientation ng power supply. Dapat makikita yung pinaka-sticker or yung pinaka-tatak ng power supply. So, eto siya. Makikita nyo. Okay, ipasok na natin. So, ayan po, makikita nyo yung pagpasok. Meron siyang sticker dun sa gilid. Yun yung brand na madalas nating nakikita, and i-make sure natin na yung apat na butas ay nakatapat para pagka hinigpitan natin ay saktong-sakto siya. At ayan, so hihigpitan na natin yung
screw. So 4 po yung screw na ikakabit natin. At ayan, okay na. Tapos na nating higpitan yung power supply. So yung susunod naman ngayon, after nating higpitan, ay yung mga wirings na ikakabit natin. So i-make sure natin na maayos yung kable. So ito, yung unang hawak ko ay yung ATX 24 pin power connector. Ayan, tinuturo ko kung saan natin siya ilalagay. So ayan, ikabit na natin. So, i-press nating mabuti, i-make sure natin na mahigpit at nakalock na yung ATX 24 pin power connector natin. At ayan, tapos nang ikabit yung ATX 24 pin power connector. So, ngayon naman, ang kasunod na ikakabit natin dyan ay yung 8 pin EPS na power cable connector. So, yun, itinuturo natin kung saan ilalagay. So, i-make sure mo na talagang na-press mo ng maayos at na-lock mo kasi tutunog naman yan. At ayan, okay na. And then, yung susunod dyan, pagka na-setup mo na yung dalawa, yung 24 pin at yung 8 pin, ang susunod dyan yung SATA power cable na connected dun sa optical drive at dun sa hard disk drive. So, dito, ang inuna ko, isinaksa ko na siya dun sa optical drive. So, ito yung magbibigay ng power para gumana yung optical drive natin. At sunod naman yung SATA power cable naman para dun sa hard disk. So makikita nyo yan, hindi naman kayo maliligaw. Yung papasukan nyo dyan dapat lapat and madali lang siyang makita. So ayan, so ipapasok na natin yung SATA power cable. So ayan, okay na. So hindi naman siya papasok pagka hindi siya lapat. So basta i-make sure nyo lang na lapat at pasok yung mismong SATA power cable. So dito, ayusin na natin yung kable. I-make sure nyo na hindi siya sasabit dun sa CPU pan. Pwede nyo siyang electrical tape kung available yung electrical tape. So dito kasi wala akong electrical tape. Ang gagawin lang natin dyan ay ililihis lang natin dun sa motherboard at sa CPU pan. So ang susunod naman natin ilalagay ngayon ay yung SATA cable. So, unahin natin ilagay yung SATA cable dun sa mismong motherboard. So, ito ay connected naman sa hard disk drive. So, meron tayong dalawang SATA connection para sa hard disk at para naman sa optical drive. At ayan, so yung kasunod naman na ikakabit ko ay yung SATA cable na manggagaling sa motherboard at papunta naman siya sa optical drive. So ayan, i-make sure nyo ulit na talagang lapat at talagang pasok siya. And yung susunod naman, yung RAM or yung random access memory. So dito sa part naman nito, yung magiging palatandaan lang natin dito is kung paano natin siya ikakabit ay yung pinaka parang ipin. Ayun, itinuturo natin. So yung pinaka gatla. So ayan, makikita nyo yung gatla. Kailangan pag ibinaba nyo na yung RAM, sakto na maglalak siya doon. So pagka hindi, ibig sabihin baliktad yung kabit nyo. So dito ayan, saktong-sakto siya. So pagka okay na siya, ang gagawin mo lang dyan, yung dalawang thumb mo, ipe-press mo siya pababa para mag-lock. So i-make sure mo na tumunog and ayan, makikita nyo okay na. So yung connection, halos lahat ng components na ikabit na natin. So ayan, itatayo natin, ito na yung itsura. So, ang last part na gagawin natin dito sa video na to is yung system case cover. So, yan yung ilalagay natin ngayon. At ayan, so sige, ikabit na natin yung system case cover para matapos na natin. At ayan, tapos na tayo mag-assemble ng system unit.
At kung nakatulong yung video na to sa'yo, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe. At kung may tanong ka, pwede kang mag-comment. Hanggang dito na lang. Salamat!